Pleasant Sunday everyone. Tayo pa rin po ay nagpapatuloy sa atin pong series ngayon pong buwan ng May, Experiencing God in Honoring Your Mother. Hango po ito sa ating pong annual theme na Experiencing God sa taong 2020. Ang ating pong scripture text ay matatagpuan sa John chapter 19 verse 27 at babasahin po muli sa iba't ibang version ng Bible. The Message Bible. Then to the disciple, "Here is your mother." From that moment, the disciple accepted her as his own mother. The Passion Translation. Then he said, "John, look, she will be a mother to you." From that day on, John accepted Mary into his home as one of his own family. Amplified Bible. Then he said to the disciple, "John, look, here is your mother. Protect and provide for her." From that hour, the disciple took her into his own home. Ang Diyos pong magpala sa kanyang buhay na salita. How many of us are having a heavy loads in life? I believe na ang bawat isa ay may dinadala. Merong problema, merong pagsubok. Ngunit iba-iba ang level of reactions. Iba-iba yung level ng bibigay natin ng solusyon. Iba-iba yung pag-carry natin ng burden. Marami po kasi na OA kung magdala ng problema. Iba yung kanilang reaction. Napakagaan ng problema, napakadali ng problema, pero para silang pinagtakluban ng langit at lupa. That's why bumibigat ang problema dahil lamang sa iyong reaction na OA. Binigyan tayo ng Panginoong Hesus ng isang napakagandang burden. Ang alagaan natin ang ating mga ina. Hindi lang yung mga magulang natin ang dapat mag-alaga sa atin. Kapag nasa tamang edad na tayo, nasa hustong edad na tayo, meron na tayong katinuan sa buhay, nag-mature na tayo, kailangan alagaan din natin ang ating mga minamahal na ina. So mga kapatid, ang ganda-ganda nung talata na binasa natin. Hindi lingid sa inyong kaalaman na ito ang isa sa huling winika ng Panginoong Hesus. So napaka-importante nito dahil ito yung isa sa mga 7 last words ng Panginoong Hesus. At yung mga huling winika, those are most important sayings ng ating Panginoong Hesus sa kanyang buhay. So kabilang doon ang pag-aalaga natin sa ating mga mothers. Do you not know that our mothers are carrying the heaviest loads in life? Alam niyo po ba na ang ating mga magulang silang nagdadala ng mga pinakamabibigat na problema sa buhay? Sa totoo lang, real talk, ang ating pong mga ina ang pinaka-warrior sa ating tahanan. Ngunit good news sa mga pinag-aharian ng Panginoong Hesus, hindi na sila warrior, kung hindi prayer warrior. Ang ganda-ganda na magkaroon ng transformation, dapat magkaroon tayo ng from warrior to prayer warrior. Sabi nga ng isang kasabihan, why worry if you can pray? So, mga nanay, hindi pa huli ang lahat. Kung hindi nyo pa tinanggap ang Panginoong Hesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng inyong pong buhay, kung gusto ninyong gumaan yung kabigatan sa inyong kalooban, tanggapin lang ang Panginoong Hesus. Lumapit tayo sa Panginoong Hesus at tanggapin siya sa ating puso bilang Panginoon tagapagligtas. Ang ating mga ina kasi ang merong mabigat na duties and responsibilities sa ating tahanan. Sila itong maraming iniisip, sila itong maraming katanungan, kailangan nilang magbigay ng mabilis na desisyon sa mga problema, kailangan nila na tulungan ang kanilang asawa sa paghahanap buhay, kung paano magkaroon ng mas maraming income. So, mga anak, kailangan nila ng ating supporting and comforting care. Mga anak, kailangan nating sumunod sa ating mga magulang. What is the message today? Blessed children quits. Blessed children quits on their waywardness, on their immaturity, on their craziness. Talakayin po natin yung tatlong yan. Number 1, they quit on their waywardness. Ano ang ibig sabihin ng waywardness? Walang direksyon, walang kahulugan, walang purpose, wala silang pakialam. They have disobedient spirit. They have rebellious attitude. Yan ang mga wayward sons and daughters. Ang sinasabi nila palagi, wala kayong pakialam. Gagawin ko kung anong gusto ko. Sasama ako kung kanino ko gusto. Kakaibiganin ko kahit pa bad influencers yan. Ganyan ang mga wayward sons and daughters. Pero ang mga pinagpalang anak, ganito ang kanilang buhay. They quit on their waywardness. They stop their rebellious attitude. They refuse on their disobedient spirit. Mga kabataan, hindi pa huli ang lahat. Kung gusto ninyo magkaroon ng transformed life,
kung gusto niyo magkaroon ng renewal, kung gusto niyo magkaroon ng pagbabago, lumapit at tumawag tayo sa Panginoong Hesus at paghariin siya sa ating buhay. At makikita ninyo, diyan mag-uumpisa ang buhay ng pinagpalang mga anak. What is the message today? Blessed children quits. Number 2, they quit on their immaturity. What is immaturity? Hindi marunong magplano, hindi marunong magdesisyon, ayaw matuto, ayaw sumunod sa mga magagandang payo, inuulit-ulit ang pagkakamali at ito ang kanilang rason. Sorry, tao lang. Ano yun? Walang improvement, walang level up, walang development. Tandaan, the biggest wrong on earth is improvement. Blessed and matured children quit on their immaturity. They stop their demanding spirit. Yung iba kasi, makapag-demand, akala mo hindi pinaghihirapan yung kanilang hinihiling. Oo, gusto ng ating mga magulang na matustusan ang lahat ng ating pangangailangan. Pero dapat appropriate yun sa kanilang kinikita. Kailangan hindi tayo masyadong demanding kung alam natin na ang source of income ng ating mga magulang ay mababa. So, matured children quit on their demanding attitude. At ito pa ang napakahalaga. They refuse to be selfish. Alam ng mga matured and blessed children ang wonderful feeling ng pagbibigay. Hindi sila madamot. They know the wonderful feeling of sharing to others. Share your blessings. Mga kabataan, hindi pa huli ang lahat. Kung gusto ninyo magkaroon ng matured life, umpisahan ninyo sa quality relationship ninyo kay Jesus. Tandaan nyo yan. Ang maturity, hindi yan nadadaan sa edad. Ang maturity, nag-umpisa yan sa quality relationship and quality time with God. What is the message today? Blessed children quits. Number 3, they quit on their craziness. What is craziness? Mabilis magtampo, mabilis mainis, mabilis magalit kung hindi nakuha ang gusto, at naglalayas na akala mo ay kaya na nilang pakainin ng kanilang mga sarili, mga anak. Huwag ganun. Kung ano ang nakayanan na ibigay sa atin ng ating mga magulang, tanggapin natin. Alam niyo po ba kung ano nagiging source kaya nagiging baliw ang ating mga anak? Kasi meron silang materialistic mind. Meron silang worldly spirit. Talagang nahuhumaling sila sa mga material na bagay. Nahuhumaling sila sa sistema ng sanlibutan na ito. Ano ba ang sistema ng sanlibutan na ito? To entertain us. We are in the world of entertainment. Andyan yung concerts, andyan yung mga movies, andyan yung mga showtimes, andyan yung mga game shows, mga reality shows, entertainment. Para ma-entertain, para maging masaya. Kaya alam nyo, timing ring itong ating pandemic virus. Ang laki-laki ng lesson kung tutuusin. Makikita natin na ang mahalaga lang sa buhay ay ang relasyon natin sa Panginoong Diyos at ang ating pamilya. Yan ang pinakita sa atin. Ang matutunan natin na pahalagahan ang ating komunikasyon sa Diyos, ang ating relasyon sa Diyos, at ang ating relasyon sa ating pamilya. Kaya siguro inalaw ito ng Panginoong Diyos para makita natin na ang buhay ay hindi dapat umikot sa katanyagan, sa kayamanan, sa karangyaan, sa kasaganaan. Hindi dapat umiikot sa pera, hindi dapat umiikot sa trabaho, hindi dapat umiikot sa kung saan-saan. Dapat makita natin that the most important in life is relationship in God. Dako po tayo sa ating conclusion. What is the message today? Truly blessed children rise up. Ulitin ko po. Truly blessed children rise up. They have, number 1, respect to their parents. Hindi nila ito binabastos, hindi nila ito sinisigawan, hindi nila ito sinasagot ng pabalagbag. And then number 2, they have initiative on their duties at home. Meron silang kusang pagkilos, meron silang kusang paglilinis. Number 3, they have sincere love to their family. Hindi nila ito pinagplaplanuhan ng masama.
Bagkus meron silang planong napakabuti para sa kanilang minamahal na pamilya. Then number 4, meron silang eagerness to help their parents. Na someday meron silang goal na iangat naman ang buhay ng kanilang mga magulang. And then number 5, they have undying concern to their parents. Inaalam niya yung healthy living ng kanyang mga magulang. Ano bang masakit sa kanila? Ano bang nararamdaman nila na sila ay nasa edad na? And then number 6, they have practical ways to show their care to their parents. Meron na silang plano, meron na silang specific details kung paano nila aalagaan ang kanilang mga magulang. Truly blessed children rise up. Ang mga pinagpapalang mga anak, bumabangon, umaangat ang buhay. Meron ngang kasabihan, real leaders are early risers. Bakit? Marami kasi silang nagagawa kaagad. Marami silang natatapos kaagad. Nagkakaroon sila ng devotion and quality time kaagad kay Jesus. Meron silang plano kaagad sa maghapon. Na-establish kaagad nila yung specific details ng mga gagawin nila. Kaya nga, pinagpala yung mga maaagang bumabangon. Hindi para mag-Facebook hindi para mag-TikTok, hindi para manood kaagad ng YouTube channels, ng mga paboritong mga websites. Kaya nga mga kapatid, kailangan bumangon ng maaga para pagpalain tayo ng maaga. Bilang pagtatapos, ano po ang hamon ko sa bawat isa sa atin? How to show your care to your mother in a practical way. Number 1, comfort your mother. Tapikin, hagkan, halikan, yakapin natin ang ating mga nanay. And then number 2, appreciate your mother's sacrifice. Pasalamatan natin ang lahat ng kanilang sakripisyo, lahat ng kanilang pagtitiis, lahat ng kanilang pagpupursige para tayo pag-aralin, para may tustusan ang ating mga pangailangan, para tayo ay mapakain. I-appreciate natin yun, mga anak, mga kabataan. Number 3, return all their loving kindness and double it. Doblehin natin hanggat makakaya natin. Dapat doblehin natin yung lahat ng kanilang kabutihan, kabaitan sa atin. And then number 4, elevate their way of life as early as you can. Kung maaga kang makapagtrabaho, maaga mo silang matutulungan, maaga mo silang mapapasaya, at maaga rin silang magiging proud sa iyo bilang kanilang anak na naging mabuti sa kanila. So yan dapat ang ating practical ways on how to show our real care para sa ating mga magulang, especially sa ating dakilang ina. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanood ng video message na to, especially sa mga kapatid ko po sa GEC San Miguel. Muli, magpapatuloy po ang ating pong video message hanggat mawala na ang community quarantine. So hindi pa rin po pwede lumabas ang lahat. Stay at home, stay healthy. Kailangan patuloy tayong maging healthy sa ating pong pananampalataya sa Diyos na buhay. To God be the glory.